Isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Nandito po muli tayo upang ang Diyos ay ating pong luwalhatiin. Praise God. At sa araw na ito ng pagsamba, sama-sama natin siyang purihin, itataas natin ang kanyang dakilang pangalan. At sa pamagitan po ng isang awitin, pasimulan po natin ang gawain ito. Hallelujah. Let's worship the Lord as we sing this song. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. And let us lift up the name of the Lord as we sing this song. Hallelujah, glory to God. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Yes, Lord God, hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon. Yes, hallelujah. We worship you in spirit and in truth, oh God. So glad you came to save us. One more time. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Yes, Lord, tinataas ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Hallelujah. Praise God. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. Hallelujah, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Come on, purihin natin ang ating Panginoon. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came, hallelujah, praise the name of the Lord, praise the name of the Lord. Show the way. From the earth to the cross, I had to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. One more time, you came from heaven to earth. You came from heaven. Come on, amen. Praise God. Luwalhatiin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. I had to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah, glory to God. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let's give God a glory. Hallelujah. Yes, Lord, we lift your name on high. We honor you, Lord God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amang Diyos na mapagpala, sa umagang ito kami lumalapit sa iyong harapan, nagpapasalamat. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat po muli sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng buhay, ng lakas, ng pagkakataon, ng panahon upang ikaw ay patuloy na amin pong paglingkuran at sambahin. O Diyos, sa mga oras na ito hiniling namin muli na minsan pa, pagpalain mo po ang gawain ito, Ama. Lahat ng mga kasama namin sa dakong ito at ang lahat ng kasama namin online. We pray, Panginoon,
na ang presensya mo, ang biyaya mo, ang salita mo ay patuloy na tumimo sa aming pong mga puso. Pagpalain mo maging ang aming pong pagtunghay sa iyong mga salita. Ang pangangaral na iyong salita, Panginoon, hinihiling po namin na gamitin mo ang iyong abang lingkod na minsan pa ay maging daluyan ng iyong makalangit na mensahe. Abutin mo ang bawat isa, Panginoon. Mangusap ka sa amin. Pagpalain mo maging ang lahat na maaari ngayon pa lamang, Panginoon, makasama sa gawain ito online. We pray na iyo pong katagpuin ang mga pangangailangan sa kanilang mga buhay. Lalo tigit ang spiritual na pangangailangan. Salamat po, Panginoon, at minsan pang binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabing Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Let's magnify the name of the Lord. Give Him the glory. Amen, 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 amen. Praise the Lord, mga kapatid, at sa ating pong pagpapatuloy, dadako na po tayo sa salita ng Diyos at magbubukas po tayo from the book of Ephesians chapter 5, verse 15 up to verse 17. Ephesians 5:15 to 17. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Sa wikang Tagalog, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita at malaya na po kayong makakaupo. Sa umagang ito ay nais ko pong dalhin ang mensahe mula sa salita ng Diyos, redeeming the time. Redeeming the time. Samantalahin ang panahon. Praise the Lord. Tayo po ay nabubuhay, mga kapatid, praise God, sa panahon na kung saan ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay dapat maging wise. Amen. Marami pong seasons ang mundo, maraming iba't ibang panahon, at ang buhay natin ay iba-iba rin po yung mga seasons. At ang sabi ng Bible in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and verse 2, to everything there is a season, a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. Sa bawat bagay daw ay mayroong kapanahunan. Amen. Panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Mga kapatid, mula po sa prinsipyo ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay nabubuhay lamang sa panahon na ipinahihintulot ng ating Diyos sa buhay. Nabubuhay lang tayo sa panahon na itinakda ng ating pong Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na sa mga sandaling ito, tayo po ay nabubuhay at ang ating buhay, kalakasan at panahon ay sa biyaya lamang ng ating pong Panginoon. Bakit po sinasabi ng banal na kasulatan na ating pong samantalahin ang panahon? Ano po ba ang kalagayan ng tao at ano po yung kalagayan ng panahon na ating pong kinalalagyan sa mga sandaling ito? Ang Biblia ay nagtuturo, mga kapatid, sa kalagayan po ng tao, na kung saan ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Nasusulat na walang matuwid, wala kahit isa. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa madaling sabi, mga kapatid, lahat tayo ay nagkasala, lahat ay naging makasalanan. At ang Biblia ay nagtuturo, mga kapatid, na ang pagiging makasalanan ay mayroon pong
hindi magandang tutunguhin kung ito po ay hindi mababago. Mayroon pong kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. May kabayaran ang kasalanan at ito po ay ang kamatayan. At kapag pinag-usapan po natin ang kamatayan, hindi lang po ito tumutukoy sa physical na kamatayan. Ito rin po ay tumutukoy sa spiritual na kamatayan o yung ating pong pagkakahiwalay sa Panginoon because sin separates us from God. Kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay po tayo mga kapatid na malayo sa Panginoon. At kapag ang kasalanan ay hindi po, mga kapatid ko, nalunasan sa buhay ng tao, ito po ay nagdudulot ng kamatayan, hindi lang physical na kamatayan, kundi ang spiritual separation from God. At ang sabi ng Bible, there is a second death. May pangalawang kamatayan, which is the lake of fire. Ito po ay ang dagat-dagatang apoy ng impyerno, mga kapatid. Walang sino man sa atin ang nais na mapahamak, mga kapatid. And that's why, ang Panginoon mismo, siya po ay naparito upang magkaroon ng lunas ang kalagayan ng tao. Wala pong remedyo ang tao kung wala po ang biyaya ng Panginoon. Ngunit sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ang sabi ng Bible in the book of Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Mga kapatid, sa pangkalahatang kaalaman, alam po natin that Jesus Christ died on the cross of Calvary. He suffered and He died. At ang sabi ng Bible, siya ay namatay, mga kapatid, alang-alang sa atin. Nung tayo ay makasalanan pa, alam natin ang Panginoon ay Diyos na Espiritu, siya ay nagkatawang tao, mga kapatid, at sa kanyang pagkakatawang tao, sa kalagayang tao, He suffered and He died. Kinuha niya ang ating pong kaparusahan na dapat sana tayo ay magdudusa, mga kapatid, but Jesus Christ came. He loved us so much, He offered Himself to us, He suffered and He died, and He took our place. Kinuha niya yung ating pong mga kalagayan. Kaya nga yung kamatayan na dapat sa atin ay kinuha ng ating Panginoon. He died when we were yet sinners, nung tayo ay makasalanan pa. Ang Panginoon ay nag-anyaya, mga kapatid, sa lahat ng mga makasalanan. Sa aklat ng Isaiah 1:18, makikita po natin dito ang pagiging concern ng Panginoon sa buhay ng mga taong makasalanan. In the book of Isaiah 1:18, ganito ang sabi ng Bible, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin at tayong mga katwiranan. Bagamat ang inyong kasalanan ay maging matingkad, bagamat ang inyong kasalanan ay maging katulad ng matingkad na pula, ang sabi ng Panginoon, papuputiin niya ito gaya ng balahibo ng tupa. Amen. Ang Panginoon, mga kapatid, ay mayroong hangarin, praise God, at lubos na kalooban niya na tayong lahat ay maligtas. Hindi niya nais na sino man ay mapahamak. He is inviting sinners. And we thank God for this great opportunity. We were all sinners, but God loved us so much. Minahal tayo ng ating pong Panginoon. And now, in this verse, the Lord is inviting sinners to come to Him. Amen. Nag-aanyaya siya, mga kapatid. Hindi niya itinataboy, kundi inaanyayahan niya, mga kapatid, sapagkat nais niya na ang tao ay magkamit ng kaligtasan, hindi kapahamakan. At ang Panginoon ay naparito, mga kapatid, siya po ay nangaral tungkol po sa pagpasok ng tao sa kingdom of God. Nagsalita ang Panginoon tungkol po sa necessity of new birth, yung pangangailangan ng bagong kapanganakan upang ang tao ay makapasok sa kingdom of God. Remember, mga kapatid, we were born outside of the kingdom of God. Tayo po ay ipinanganak ng labas sa kingdom. And that's why nais ni Lord na ang tao ay pumasok sa kingdom ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia in John chapter 3 verse 3 up to verse 5, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Maliban ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, malayo sa kingdom of God. Nagtanong si Nicodemus, mga kapatid, sa verse 4, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Siya may papasok sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak ng ikalawang beses? Sabi ng Panginoon in verse 5, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mayroong kaparaanan ng Panginoon, specific na kaparaanan, kung paano ang tao papasok sa kingdom of God. Salamat sa Diyos, sapagkat hindi niya po tayo inilagay sa kalagayang manghuhula kung paano tayo papasok sa kingdom of God. Ang Panginoon ay nagbigay ng specific instruction na ang tao, kung nais makapasok sa kingdom of God, he must be born of water and of the Spirit. At paano ito gagawin in actual obedience sa sinabi ng Panginoon? In Acts chapter 2 verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Si Pedro, mga kapatid, ito yung binigyan ng Panginoon ng keys of the kingdom, mga susi ng kaharian ng langit. Amen. Naalala natin, when Jesus Christ gave Peter the keys of the kingdom of heaven, mga susi ng kaharian ng langit, kay Pedro ibinigay. Ang mga susi ng kaharian ng langit, mga kapatid, ito ay ginamit ni Peter sa Acts chapter 2 verse 38. Ito po yung mga susi. Repent and be baptized and receive the Holy Ghost. Repentance, baptism in Jesus' name, and receiving the Holy Ghost. Yan po ang mga susi na itinuro ni Apostle Peter upang ang tao, mga kapatid, ay magkamit ng kaligtasan o pumasok sa kingdom of God. Actual, mga kapatid, na ginawa ito. At kung babasahin natin ang Acts chapter 2, lahat ng mga nakinig, na-baptize in Jesus' name, mga kapatid, sa loob ng isang araw, there were 3,000 souls. They were baptized in the name of Jesus Christ in response to the preaching of Saint Peter. Praise God. In Acts chapter 2 verse 38, tinanggap nila ang salita, they gladly received the word of God, and they decided to be baptized in the name of Jesus Christ. Katulad din natin, mga kapatid, we listen to the word of God, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, and we know from the word of God that faith comes by hearing and hearing by the word. Nakikinig ka at ang pananampalataya ay na-form sa iyong buhay. At kapag may pananampalataya ka, praise God, mayroon kang opportunity, mayroon kang pagkakataon upang ang sinasampalatayanan mo ay iyong hakbangan ng pagsunod. Why? Because faith without work is dead. Amen. Praise the Lord. So kailangan natin ng active faith. Ang saving faith, mga kapatid, ay active faith. Amen. Hindi tayo maliligtas kung ang pananampalataya natin ay hindi humahantong sa pagtalima sa Diyos. Amen. Tandaan natin, ang Panginoon ay nagbigay ng instruction on how to enter into the kingdom of God. And the instruction of Jesus Christ, it requires obedience. Amen. Nangangailangan po ito ng pagtalima at pagsunod. At kung tayo po ay tumalima dito, tayo ay nagsisi sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Tayo tumanggap ng baptism in the name of Jesus Christ sapagkat ito pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. At tumanggap tayo ng Holy Ghost, mga kapatid. Dito nagaganap ang bagong kapanganakan. Ang nakay Kristo. Amen. If any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. May pagbabago. At nararanasan natin ang kingdom of God. Hallelujah. Personally, we experience the kingdom of God while on earth. Amen? Na pinaghaharian tayo ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Romans 14 verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain. Ang kaharian ng Diyos ay hindi iniinom o hindi inumin. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay katwiran, righteousness,
peace, and joy in the Holy Ghost. Katwiran, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. At yan po ay nararanasan ng mga taong tumanggap sa Panginoon. We have the righteousness of God. Hallelujah. We have the peace of God. And we have the joy from the Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Salamat sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, kapag in-apply natin sa ating buhay, mararanasan agad natin ang benefit nito. Amen. The Word of God is powerful. Makapangyarihan to. The moment na tayo po ay nag-decide na humakbang in obedience to the Word of God, mararanasan po natin mismo ang kapangyarihan ng Word of God sa buhay natin. Hallelujah. Praise the name of the Lord. At mga kapatid, bakit kailangan nating samantalahin ang panahon? Una, mga kapatid, nabubuhay tayo sa mundong pasama ng pasama. Amen. Ang sabi ng Bible in 1 John chapter 5 verse 19, and we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Nalalaman natin na tayo sa Diyos, at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Ang ibig sabihin, nakasandal sa kasamaan. At marahil, hindi naman lingid sa ating kaalaman, mga kapatid, kumpara sa mga panahong nakaraan. Ang mundo ngayon, mga kapatid, ay pasama ng pasama. Habang tumatagal ang sanlibutan, dumadami ang tao, ang kasamaan ay lalong lumalaganap, mga kapatid. Ngunit nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang katwiran ng Diyos ay nananatili pa rin. Sa kabila ng kasamaan ng mundo, mayroon tayong Diyos na nananatiling banal, mayroon tayong Diyos na nananatiling matuwid, mga kapatid. At kung tayo ay lalapit sa ating pong Panginoon, mararanasan natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kabanalan. At dahil sa sumasama ang sanlibutan at masama ang sanlibutan, may payo ang salita ng Diyos sa 1 John chapter 2 verse 15 up to verse 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag daw nating ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay sa sanlibutan. Ang sino mang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So love not the world. Don't love this world and the things of this world. Amen. Sapagkat ano ang nasa sanlibutan, mga kapatid? Ang sabi po ng verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito po ay sa sanlibutan. Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, mga kapatid, hindi po yan sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya sumasama ang sanlibutan, mga kapatid, dahil ang tao sa sanlibutan ay naging makasalanan. At ang kumakalat, lumalaganap sa mundo, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. At yan ang nagbibigay, mga kapatid, ng kasamaan sa sanlibutan. At ang sanlibutan lumilipas. Sabi ng verse 17, and the word passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Ang sanlibutan lumilipas, kasama ang kalayawan nito. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailanman. Hallelujah, praise God. Purihin ang ating Panginoon. Binibigyan tayo ni Lord, mga kapatid, ng understanding that this world will pass away. Lumilipas ito, mga kapatid. Kaya hindi natin dapat mahalin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan. Kung ang lahat lumilipas, mga kapatid, ang mundo at ang mga bagay sa sanlibutan lumilipas, kapag doon tayo nakakapit, kapag doon tayo nakayakap, mga kapatid, lahat ng inaasahan mo lilipas. Ngunit kung sa Panginoon tayo umaasa, sa Panginoon tayo nagkakaroon ng tinatawag na pagkapit, mga kapatid, we are embracing the promise of God. Hallelujah. Hindi tayo magkakamali. Sapagkat lumipas man ang mundo, lumipas man ang mga bagay sa sanlibutan, ang Diyos ay mananatili magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. So yan ang dahilan bakit samantalahin ang panahon. Ang mundo ay pasama ng pasama at ang daming tao na bibiktima ng kasamaan araw-araw, mga kapatid. Hindi mabilang ang mga taong gumagawa ng masama at nagiging biktima ng masama.
mga kapatid, bakit sinasabi ng Bible na ating samantalahin ang panahon? Ang dahilan sapagkat life is too short. Maiksi po ang buhay. Sabi po ng James 4:14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Sabi ng Biblia, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Ang buhay daw natin ay katulad lang ng singaw na sa sandaling panahon ay nakikita at pagdakay nawawala, lumilipas, ganyan lang ang buhay. Isang katulad ng usok, nakikita mo ngayon, mamaya wala na. That's life on earth. At kung maiksi ang buhay, hindi din naman talaga natin hawak ang buhay natin. Walang nakakaalam. Kaya nga ang sabi ng Bible in Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Huwag mong ipagmalaki yung bukas. Maaring mayroon kang plano bukas. Maaring marami kang pangarap sa bukas. Maaring marami kang investment para sa bukas. Ang sabi ng Bible, boast not thyself of tomorrow. Huwag mong ipagmalaki yung bukas. Why? Because you don't know what the future holds. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Walang isa man sa atin, mga kapatid. Kahit ang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo, hindi niya alam kung ano mangyayari bukas. Salamat sa Panginoon, nagising tayong ngayon. Pero may mga taong hindi na pinalad na magising. Pagtulog, tuloy-tuloy na. Kayo ba'y natutuwa na nagising kayo kanina? Praise God, salamat sa Panginoon. Nagising tayo. That's why we should always be thankful to the Lord when we wake up in the morning. Hallelujah. It's a new day. It's a new life. It's a new privilege. It's a new blessing. Amen. Samantalahin natin ang panahon habang tayo nabubuhay pa. Sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Maraming mga tao, malakas, malusog, walang sakit, biglang nawawala. Bakit? Walang sino man sa atin ang nagmamay-ari ng ating buhay. Ano man ang status ng buhay natin, lahat tayo ang buhay natin, mga kapatid, pinahiram lang ng Diyos yan. Kaya nga kapag nagpasya yung mga ari na kunin yan, kukunin niya yan, mga kapatid, na wala tayong approval o consent. Hindi ang Diyos humihingi ng paintulot. Why? As it is appointed. There is an appointed time na aalis tayo. Kaya nga habang nabubuhay pa tayo, mga kapatid, gawin natin kung ano ang dapat natin gawin. Gawin natin kung ano ang dapat natin gawin. Kung may mga mali na dapat itama, gawin na natin habang nabubuhay tayo at habang may lakas tayo. Kung may kasalanan na kailangan pagsisihan, pagsisihan natin habang nabubuhay pa tayo, mga kapatid. Kung mayroon tayong atraso sa kapwa natin, makipagkasundo tayo habang nabubuhay pa tayo. Sapagkat pag natapos ang buhay na ito, wala na tayong pagkakataon. May mga taong nangangarap maglingkod sa Diyos. At ang pangarap, nasa future. At ang sinasabi, Pastor, someday, makakapaglingkod din ako. Sasama din ako dyan sa inyo. Pero marami pong hindi na umabot sa ganun. Hindi na inabot yung kanilang iniisip na aabuting panahon. Kaya nga habang may pagkakataon tayo, mga kapatid, gawin na natin kung ano ang magagawa natin. Amen? May mga tao na nangangarap magpakatapat sa Diyos. Pero yung ngayon, hindi inaasikaso. Ang iniisip, darating ang araw, magiging tapat din ako. Sana dumating yung araw na yon. Sana maabot pa yung araw na yon. Kung mayroon mang pinakamahalagang panahon, ito po yung panahon ngayon. Amen. Ito yung panahon na may magagawa ka pa. Ito yung panahon na magagamit mo pa ang lakas mo. Ito yung panahon na magkakaroon ka pa ng pagpapasya sa buhay. Ito yung panahon, hallelujah, na hindi pa huli. Praise God. Glory to God. Hallelujah. At isa pang dahilan, bakit kailangan natin samantalahin ang Panginoon, ang panahon, sapagkat ang Panginoon ay malapit nang dumating. He is coming soon. Amen. Nangako ang Panginoon, praise God, before His ascension to heaven, He promised to come again. And we believe that the Lord will fulfill His promise. And there are signs of the soon coming of the Lord in the Bible.
Praise God. Isa sa mga tanda ito. Matthew 24 verse 6, 7 and 8. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Ito yung mga tanda, mga kapatid, na mangyayari sa mundo. And it's happening now. Ito ay nangyayari, mga kapatid. Mga alingaw-ngaw ng digmaan, hindi lingid sa ating kalaman what's happening in the world today, mga kapatid. Nagkikirian yung mga bansa. Actual na digmaan, mga kapatid, ng Russia at ng Ukraine. Alam natin yan, na hindi lang isang bansa ang involved, mga kapatid. At yan ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Amen. Hindi tayo, mga kapatid ko, bulag sa nangyayari. At bilang mga naniniwala sa salita ng Panginoon, we know. Amen. It's happening. Ito ay nangyayari. Praise God. Maging ang mga pestilences, ang katumbas po ng pestilence, mga kapatid, ay yung pandemic eh. Mga salot na nangyayari sa tao. Mga incurable diseases. Nangyayari sa mundo ngayon, mas maraming sakit ang tao ngayon kaysa noon. Habang tumatagal ang sanlibutan, habang tumatanda ang mundo, habang dumadami ang tao, mas dumadami yung karamdaman. This is not to scare you. Ito ay katotohanan, mga kapatid. But we thank God for His divine protection. We as believers, we know the Lord is able to protect us and cover us with His divine protection. Thank God for that. Pero itong ganitong sinasabi ng Bible, it's happening around the world. Famine, tagutom, kahirapan. Ano bang sumusunod dito sa mga digmaan, mga kapatid? Yung kahirapan. At maraming natatakot ngayon, mga kapatid, sa nakaambang kahirapan na aware ang buong mundo. Pero tayo, alam natin yon, but we trust God who is able to provide all our needs according to His riches and His glory. Amen. Earthquakes in diverse places. Mga lindol sa iba't ibang dako. Alam natin lahat yan. Ang ibig sabihin, mga lindol, sagutan sa iba't ibang lugar in diverse places. At ang sabi ng Bible, all these are the beginning of sorrows. Ang lahat ng ito ay pasimula ng kahirapan. So in other words, this world lieth in wickedness. And this world is not our home. Amen? So don't be discouraged. Kapag nakita natin ang sanlibutan ay ganyan, talagang yan ang sinasabi ng Bible. Amen. Hallelujah. And then, isa pang reason why we should redeem the time is that there will be judgment. Mayroon pong paghato lang Diyos. Romans 14 verse 12, so then every one of us shall give account of himself to God. Bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos. Mula po sa inyong lingkod na to, bawat isa sa atin ngayon, sa ating mga kasama dito sa lugar ng church ngayon, at sa lahat ng mga nakikinig online, sabi ng Bible, every one of us shall give account of himself to God. Lahat po tayo haharap sa Diyos. Magbibigay sulit tayo sa Diyos. At yan ang dahilan kung bakit kailangan, mga kapatid, tayo ay maging aware. Samantalahin ang time, huwag sayangin ang time. Amen. Kung sinasayang natin ang ating mga precious time, mga kapatid, mahalagang opportunity, ipagbibigay sulit natin sa Diyos yan. Kung ikaw binigyan ng Diyos ng pagkakataong maibahagi mo ang kaligtasang iyong tinanggap, samantalahin mo ang panahon. Sapagat hindi lahat ng panahon ay malaya kang magagawa
ang gusto mong gawin. There will come a time na lahat tayo haharap sa Diyos. Sabi po ng 2 Corinthians 5, verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad." So maging mabuti man o masama, ang ginawa mo sa iyong katawan, ang sabi ng Bible, ikaw ay magbibigay sulit sa Panginoon. Sa lahat ng bagay na to, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang Bible po ay nagtuturo sa atin na ang Diyos, He is not willing that any should perish. Hindi niya nais na may mapahamak. 2 Peter chapter 3 verse 9. "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Hindi daw ang Diyos mapagpaliban sa kanyang pangako. Halimbawa, yung pangako niyang siya ay babalik. May mga tao na nagsasabing, nasaan ang pagbabalik ng Panginoon? Hanggang ngayon, wala pa rin. Ang sabi ng Bible, ang Panginoon hindi mapagpaliban sa kanyang pangako, tutuparin niya yun. Kundi anong ginagawa niya? Siya'y mapagpahinuhod sa atin. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Bakit? Because God is not willing that any should perish. Hindi niya nais na may mapahamak. Hindi niya nais ng tao ay mapunta sa walang hanggang kaparusahan. Hindi niya yun nais. Kaya nagbibigay siya ng pagkakataon. At kung mayroong mang mapupunta sa kapahamakan, mga kapatid, hindi na po ng Diyos kasalanan yan. Sapagkat nagbigay na siya ng pagkakataon, naging mapagpahinuhod siya, kaya lang maraming mga tao, sinasayang ang kanilang panahon. Sinasayang ang mga oras. Pinalilipas ang mga oras, pinalilipas ang mga araw, pinalilipas ang mga linggo, buwan at mga taon, mga kapatid, nang hindi ginagawa kung ano ang nais ng Diyos na may lalang sa Kanya. Mga kapatid, redeeming the time. Amen. Praise God. Ang kaligtasan natin, mga kapatid, ay binibigay ng Panginoon kung tayo nananampalataya at tumatalima sa Kanya. Sabi po ng aklat ng Hebrews 5 verse 9, "And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him." Nung siya'y mapaging sakdal, siya ang naging may akda ng walang hanggang kaligtasan sa kanila na sumusunod sa Kanya. Amen. Tumatalima sa Kanya. Praise God. So yan ang nais ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay tumalima sa Kanya. Nagbigay ang Diyos ng instruction. Nagbigay siya, mga kapatid, ng maliliwanag na pahayag kung paano tayo dapat magkakamit ng buhay na walang hanggan. At inaasahan ng Panginoon na tayo ay tumalima. Wala pong ibang paraan at walang ibang pangalan. Salamat sa Diyos. Ang pangalan ni Jesus, Amen, ay nakilala natin na tanging pangalan na nagbibigay ng kaligtasan. Acts chapter 4 verse 12. "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved." Wala pong ibang pangalan. Amen. Walang kaligtasan sa kanino mang iba. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas. And that name is the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kailan ang tamang panahon? Kailan ang araw ng kaligtasan? At sa mga mananampalataya, kailan ang panahon na tayo ay dapat maging tapat sa paglilingkod sa Diyos? Ang sabi po ng Bible ay ganito. 2 Corinthians 6 verse 2. "For He saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Ngayon ang tamang panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. At kung ngayon ang tamang panahon, samantalahin po natin ang panahon. Redeeming the time. Now is the day. Now is the time. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Samantalang tayo nagbubulay sa Panginoon, kailan pa natin ibibigay ang buhay natin sa Diyos? Ang Panginoon ay nag-aanyaya, mga minamahal naming mga kaibigan. Bagamat tayong lahat ay nagkasala,
ang plano ng Panginoon ay iligtas tayong lahat. Ngunit, mahalaga na tayo po ay magpasya na ilapit natin ating mga sarili sa Panginoon. Pagsisihan ng mga kasalanan. Tanggapin ang kapanganakang muli sa pangalan ni Jesucristo. Tanggapin ang kanyang Espiritu. Mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Paghandaan ang tanging araw na harap tayo sa Diyos. Amen. Samantalang awitin natin, kailan pa ibibigay ang buhay mong lakas. Ang awit na ito ay isang katanungan na tayo lang ang makakasagot. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan mo'y tatanyan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo, kailan pa kapatid? Kailan pa ang kaibigan? Alalahanin natin na tayo ay nabubuhay sa isang masamang panahon. Kailangan tayong magpasya. Ilapit ang sarili sa Diyos. Hallelujah, glory to God. Huwag po nating hintayin na maubusan tayo ng panahon. Magpasya tayo habang may panahon. Huwag nating hintayin ang Panginoon na ibabalik na bago tayo magpasya. Sapagkat sa panahon ng Panginoon ay ibabalik. Hindi na yun ang panahon upang magpasya. Yun ay panahon upang magsulit sa Kanya. Hallelujah, glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Habang may panahon, huwag nating hintayin na dumating ng araw ng paghukom bago tayo magpasya. Sapagkat ang araw ng paghukom ay hindi panahon ng pagpapasya. Kung mayroon man tamang panahon para magpasya, ngayon po ang tamang panahon. Sa panahon ng paghukom, hahatulan tayo ng Diyos at wala siyang tatanggaping katwiran. Sapagkat ang panahon ay lumipas na. Sa panahon ng paghukom, ang pagsisisi ay huli na. Ang pagtawag sa Diyos ay huli na. Habang hindi pa huli ang lahat, redeeming the time because the days are evil. Praise the Lord, hallelujah. Magpakumbaba sa Diyos. Pagsisihan ng mga kasalanan. Hallelujah, praise the Lord. Habang may panahon, habang may pagkakataon. Hallelujah, glory to Jesus. Kung hindi ngayon, kailan pa? Hallelujah, glory to God. Mga kaibigan at mga kapatid, now is the day of salvation. Now is the time. Darating ang araw, maraming iiyak sa harapan ng Panginoon sapagkat ang hatol sa kanila ay paglurusang walang hanggan. Kung mayroon mang panahon ng paglapit, pag-iyak sa Diyos, pagsisisi, ngayon ang tamang panahon. Samantalahin natin ang panahon. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amang banal, maraming salamat muli sa umagang ito na binigyan mo kami ng isang mahalagang pagkakataon upang mapakinggan namin, Panginoon, ang iyong mga salita.
na nagbibigay sa amin ng paalaala na samantalahin namin ang panahon sapagkat ang aming buhay ay hindi mahaba sa mundong ito. Sapagkat ang sanlibutan ito ay nakahilig sa masama. At kailangan namin samantalahin ang panahon sapagkat ang pangako mong pagbabalik ay nalalapit na ayon sa mga tanda na sinasaad ng iyong salita at nagaganap sa mga panahon namin. At samantalang kami ay narito, Panginoon, sa mundo, kailangan namin samantalahin ang panahon sapagkat darating ang araw kaming lahat ay haharap sa iyo sa panahon ng paghuhukom. Panginoon, tulungan mo kami, gabayan mo kami, na habang may panahon, makapagpasya kami ng tama. Upang sa panahon na kami haharap sa iyo, haharap kami sa iyo na mayroong pong pagtitiwala, hindi pangamba, kundi pag-asa. Hallelujah. Tungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, nais naming mabuhay sa mundong ito ng malapit sa iyo. Ako matatapos man ang buhay, nais namin na walang regret. Hindi namin paghihinayangan ang mga panahon na sinayang namin, kundi pasasalamatan ka namin na binigyan mo kami ng panahon na aming sinamantala at natanggap namin ang iyong mga pangako, lalo tigit ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na kasama sa gawain ito ngayon at ang lahat ng kasama online. Ang pagpapala mo, lalo tigit ang pagpapala ng kaligtasan, ay amin pong maranasan lahat sapagkat ikaw ang Diyos ng biyaya at Diyos ng kaligtasan. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabing Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. At minsan pa, mga kapatid, maraming salamat muli sa panahon na inyong ginugol para sa gawain ito at ang Diyos ang patuloy na magpala sa ating lahat. And again, thank you so much and God bless us all.